Mananatiling nakakulong sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos ibasura ng International Criminal Court Appeals Chamber ang apela ng dating Pangulo kaugnay sa jurisdiction ng ICC sa kanyang kasong crimes against humanity. Ang detalye sa desisyon sa unang balita ni JP Soriano. The appeal chamber by majority, as a conclusion, has rejected all 4 grounds of appeal. Ibinasura ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang 4 na grounds na nakasaad sa apela na inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinukwestiyon ng kanilang apela ang jurisdiksyon ng ICC sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo, lalo na't nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC noong March 17, 2019. The defense submitted its appeal brief and requesting the appeals chamber to reverse the impugned decision, to find that there exists no legal basis for the continuation of the International Criminal Court's proceedings against Mr. Duterte, and order his immediate and unconditional release. Pero pinanigan ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pretrial Chamber 1 na may jurisdiksyon ang ICC sa kaso. Accordingly, the appeals chamber finds no error in the pretrial chamber's interpretation. Sinabi dati ng Pretrial Chamber 1 na sakop pa rin ng ICC ang mga umunoy krimen na nangyari bago ang March 16, 2019 o ang panahong kasapi pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Dahil sa pagbabasura sa apela ng depensa, tinawag na mo ng Appeals Chamber ang hiling ng depensa na agarang pagpapalaya kay Duterte. Having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Dagdag ng Appeals Chamber, kailangang respetuhin ang karapatan ng isang estado na mag-withdraw sa Rome Statute. Pero hindi raw nito hahayaan na takasan ng isang estado ang responsibilidad nito sa pamamagitan ng pag-withdraw, lalo na't hindi raw ito naaayon sa intensyon ng Rome Statute. It could be incompatible with this object and purpose to enable a state party to evade its responsibilities under the statute by depositing a written notice of withdrawal once it discovers that alleged crimes committed on its territory or by its nationals are being examined by the prosecution. Wala sa pagdinig ang dating Pangulo na nag-waive ng kanyang karapatang dumalo. Sabay-sabay na nagbunyi ang mga pamilya ng mga biktima ng umano'y war on drugs ng Administrasyong Duterte. Bokya si Duterte! Ang susunod na challenge sa atin, pagpapatala, pagpapa-admit ng mga biktima para marinig sa trial na mga natanggap na 539 victims. Pero ang dinig ko libo-libo daw ang biktima. Bago ang pagdinig, nakausap ng media ang anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte. Binisita niya ang ama sa detention facility sa The Hague, Netherlands. Ang mensahe raw ng ama sa mga nangangamusta sa kanya. They ask how I'm doing, tell them Invictus. Ang salitang Invictus ay Latin na ang ibig sabihin ay hindi matitinag o hindi magpapatalo. Matapos ang pagbabasura ng Appeals Chamber sa apela ni Duterte, wala nang balakid sa hinihintay na desisyon ng Pretrial Chamber 1 kung itutuloy sa paglilitis ang mga akusasyon. May hanggang April 28 sila para magpasya ukol sa confirmation of charges laban sa dating Pangulo. There is the confirmation decision and that has to be delivered by the 28th of this month. Okay. If the confirmation decision goes against the defense, then we're in for a trial. And that trial will probably start maybe at the beginning of 2027. Ito ang unang balita. JP Soriano, GMA News. Sabi ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi na siya nagulat sa pagbasura ng ICC Appeals Chamber sa apela ng kanilang kampo kaugnay sa pagkwestiyonan sa jurisdiction. Para kay Kaufman, hindi nabigyang linaw ng ICC Appeals Chamber kung kailan nagiging usapin sa korte ang anyay hindi malinaw na preliminary examination. Lumalabas anya na pwede pa rin magbukas ng investigasyon kahit nag-withdraw na ang isang bansa bilang state party sa ICC.